paboritong pampainit ng sikmura ng mga tiga San Rafael, Bulacan, maihahalin tulad daw sa dinuguan. Gawa rin ito sa karne at dugo ng baboy, pero mas masabaw. Tsak, mapapahigop ka sa asim linamnam ng kanilang tinumis. At ang pinakamasarap daw na tinumis sa buong San Rafael, matitikman sa isang luma at tagong bahay na ginawang karinderya. Yun nga lang, wala itong karatula. Kaya marami sa mga sumasadya rito nawawala. Alam niyo po ba dito kung saan yung nagbebenta ng tinumis po? Opo, dito po sa gawin na yan. Pero kalma lang, ituturo namin sa inyo kung nasaan ito. Hanapin lang daw ang kapilya na kung tawagin, bisita ng Marungkilyo. Mula rito, magbilang lang ng 18 mga bahay. Hanggang sa marating ang ancestral house na ito na itinayo bago pa raw ang World War II. Dito na raw matitikman ang dinarayong tinumis. Specialty ng mag-asawang Heidi at Arnold. Pagkatapos po natin igisa ang bawang, sibuyas at kamatis, isusunod naman natin ang pinatad na baboy. At saka inihalo ang dugo. Pag naluto na po yung dugo, pwede na po natin ilagay yung usbong ng sampalok. Nung kumulo, naglagay ng pechay, sili, Medyo may pagkasinampalukan, parang dinuguan, parang mix. Taong 1939 pa raw itinayo ang bahay na pagmamay-ari ng kanilang kaanak. Dahil matagal na raw itong hindi tinitirhan, taong 2014 naisipan nilang gawin itong kainan. Sa simula po, meron kaming karatula, sa galam po, nasira na, hindi na po namin napagawa. Ang tinumis naman nilang pumatok sa panlasa ng kanilang mga suki. Recipe daw ng ina ni Heidi na si Selly. Nung bata pa po kami, lagi siyang nagluluto ng tinumis. Kasi may sabaw yan, na para marami po kami magkakapatid, kaya kailangan may sabaw para kasya. Nakatulong po dahil napag-aral po namin yung aking mga anak. Ang hinahanap-hanap namang merienda sa bayan ng Silay sa Negros. Napaka-crispy at malinamnam. Hindi kagaya ng empanadang Ilocos na gulay ang sahog. Dito, karne. Ang gilid nito, dinisenyuhan din na parang kaliskis ng isda. Ito ang empanada ng mga Negrense. Halos lahat ng mga tiga-Silay alam kung saan ito nabibili. Hanapin lang ang Berdeng Gate ng ancestral house na ito sa Rizal Street at pumasok. Pagkatapos, akyatin ang lumang hagdan kung saan matitikman ang empanada na heritage recipe ng pamilya ni Nora. Gumagawa na kami ng empanada since 1925. Gawa siya ng great-grand-aunt ko, si Soledad Montelibano Lacson. Makalipas ang halos isang siglo, wala raw binago si Nora sa recipe ng kanyang Lola Soledad. Una muna nilang ginawa ang filling o palaman ng empanada na pwedeng baboy o manok. Lagyan ng bawang, sibuyas, patatas, garbanzos, giniling na baboy, asin, brown sugar, at saka pickles. Sunod nilang hinanda ang dough. Ang nakatoka rito, ang magdadalawang dekada na nilang trabahador na si Martin. Dapat kung magmasa ng ganito, may tama kang lakas. Kasi wala kang lakas, hindi ka makagawa ng ganito. At ang sikreto raw para maging crispy ang kanilang empanada, nasa tamang pagrolyo at paghiwa. After mag-rest ang dough, ginagawa siya ng ganito. Tawag nito, hojaldre.
Dahon ng saging ang ginagamit long time ago kasi wala pa yung mga wax paper para hindi lang siya magdikit sa lamesa. Nilagyan ng palamang karne. At iprinito hanggang naging golden brown. Dapat tamang-tama yung pag-fry mo. Pag kulang yung pag-fry, hindi siya maging crispy. Is 70 pesos each and ang chicken is 75 pesos each. Crispy siya. Ihalo yung blending alat tsaka yung tamis. Nakakagawa raw si Nora ng 600 to 800 pieces ng empanada kada araw. Mahaba ang proseso pero madali siya maubos. Si Nora, pang-apat na henerasyon na ngayon na gumagawa ng empanada. Family consumption lang siya. Later, ang mga friends, relatives nag-request na magpagawa din sila every time na may party sila. Pamilyar ba kayo sa pagkain ito? Mahaba, pabilog, malutong, at kalasa ng apa ng ice cream. Ang tawag dito, barquillos. Sa probinsya ng Iloilo, marami ang gumagawa at nagbebenta nito. Pero may isang barquillos dito na namumukod tangi raw. Matamis-tamis siya, mabilis siya, matuyo sa bibig. Ang paggawaan kasi ng barquillos na ito, nagkukuble sa lumang bahay na ito. At ang matyagang gumagawa nito, ang 83 anyos na ngayong si Lola Julieta. Nag-umpisang gumawa ng barquillos ang parents ko way back 1952. Ang mixture, hinalo sa loob ng kalahating oras. Nakakapagod din, kaya lang kailangan haluin mabuti para maganda ang resulta ng pagkakagawa. Ang katuwang ni Lola Julieta sa paggawa, ang kanyang dalawang trabahador at pamangkin. Pero tanging siya lang daw ang nakakaalam ng eksaktong sukat ng bawat sangkap. Kung baga sa ano, yun ang secret ng negosyo. Ito, way back 1996 pa. Isinalang sa kanilang hulmahan. Dapat mabilisan yan. Habang mainit, pwede mo siyang i-roll. Pero pag mahina ka, it will become crispy, hindi mo siya maroroll. Pag napuputol na ganito na, kasi kalahati. Tinawag namin Sharon Cat. Kasi unang umorder ng ganitong size, yung customer namin na nagregalo kay Sharon Cuneta. Ang barquillos, masarap pang merienda. Crunchy rin. Parang madali siyang matutunaw. Ang mga lihim ng kusina, minsan nakatago sa lumang bahay o ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At sa bawat pagkain ito, hindi lang lasa ang natitikman natin, kundi pati na ang sikreto at tradisyon ng pamilyang Pilipino.